Saka lang niya napagtantong nakayakap na pala siya kay Samuel. Sa liblib nito siya nakasandal kaya't di niya makita kung ano ang reaksyon ng lalaki. Hiyang-hiya siya kaya kagad siyang humingi ng paumanhin dito. Sorry, nahihiyang tura nito. It's okay. Ari naman ito matapos siyang umiwalay. Alam kong mahirap malaman ang lahat ng to, pero kailangan mo magpakatatag para kay Mitch. Dagdag pa nito tukoy sa kanyang kapatid kaya't agad siyang napatingin sa lalaki. Hindi pa ba niya Hindi. Putol na sabad ni Samuel. Muli, nagkatitigan sila. Ayoko mabuhay si Mitch na puno ng takot at dibdib. Kaya't di ko sinabi lahat ng nalalaman ko. Paliwanag ni Samuel. Sa pagkakataong yon, sang-ayon siya sa sinabing iyon nito. Hanggang ngayon, aktibo pang grupo kahit di pa masyado sila gumagalaw dahil batin nilang mainit pa rin ang mga ito sa otoridad. Paalala pa nito. Salamat. Aniya sa pagkakataong yon, bukal sa kalooban. Natahimik silang dalawa. Halos kapwa sila magulantang nang tumunog ang cellphone ni Samuel. Napangisi pa si Sandy dahil talagang nakakabingi ang katahimikan nila ni Samuel. Masyadong seryosong usapan nila, ngunit agad na napalis ang ngisi sa labi nang marinig kung sinong tumatawag kay Samuel. Oh, hi Gretel, what's new? Masiglang tinig ni Samuel. Tila may sinabi ng babae sa kabilang linya na kinatawa ng lalaki kaya mas lalo siyang nairita. Okay, sure, what time? Dinig muli. Okay, see you then. Okay, I miss you too. Pahabol pa ng lalaki na ikinalingon niya. Nagtamang mata nila kasabay ng pagsalubong ng kilay niya. Alam niya kasing nilalandi na naman ito ng babae, gaya nung huling may meeting ang mga to. Matapos itong ibaba ang cellphone nito, hinarap siya nito. If you wanna caught up with your sister, you can stay here. Bigay alam nito at saka nagpaalam sa kanya. Batid na niyang pupuntahan nito si Gretel. Habang natitigilan siyang napag-isa, mabilis na sinamsam lahat ng impormasyong naroon. Baka dumating ang araw na kailanganin niya yon. Pupunta na siya sa silid ng kapatid na mapasulyap sa pintuan ni Samuel. Papahakbang na siya patungo sa silid ng kapatid nang may maulinigan siya. Boses yon ni Samuel. Tila may pwersang humihina sa kanya upang dinggin ang usapan ng kung sino mang kausap nito. Masyadong mababang 1,000,000 para sa dalawang tao. Dinig na wika ni Samuel. Shit! Aniya nang agad na gumana ang utak. Silang magkapatid ang tinutukoy nitong dalawang tao. Hayop ka? Traidor ka? Hiyaw ng utak niya. Nakikinig pa siya nang biglang tawagin siya ng kapatid na nooy nakalabas na sa silid, siguro para hanapin siya. Ate! Tawag nito. Nabigla siya kay agad siyang napalayo sa pintuan ni Samuel. Mabilis na sinalubong ni Sandy ang kapatid at tinila papasok sa silid nito. Kailangan mo na mag-empake? Utos dito. What? Pero bakit? Saan tayo pupunta? Ang sunod-sunod na wika ng kapatid. Basta, mag-empake ka na. Nakanganib ang buhay mo rito. Turan pa. Di nakakilos ang kapatid. Puno ng pagtataka ang mukha nito. Ate, mabait si Kuya Samuel. Bakit ako aalis dito? Angal ng kapatid. Hindi. May iba siyang gusto kaya tinutulungan niya tayo. Narinig ko sila. Kausap niya mga pumatay sa magulang natin. Humihingi ng pera kapalit natin. Giit niya upang maniwala ang kapatid sa kanya. Kaya mag-empake ka na. Ate, aalis na tayo. Anya rito. Siya ang mas matanda kaya't kailangan niyang mapasunod ito. Pero ate, wala akong maisip na dahilan para gawin niyo ni Kuya Samuel. For 12 or 13 years ako sa kanya. If he really wants money, matagal niya na akong binigay sa mga masasamang taong yun. Giit din ng kapatid. Napatigil siya sa sinabi niyo ng kapatid. Maaaring napapraning na nga siya dahil sa hindi na niya malaman kung kanino siya magtitiwala. Kapwa sila natigilang magkapatid nang may kumatok sa pinto. Si Mitch ang tumayo para tingnan ito. Si Samuel. Aalis na muna ako. Okay lang ba kayo magkapatid dito? Ang dinig na paalam nito. Okay kuya, ingat ka. Malambing pang tugon ng kapatid. Na makaalis ang lalaki, nagtinginan silang magkapatid. Ate, mabait si Kuya Samuel. Why not just trust him? Gaya ng sabi ko, gusto niya akong protektahan. Kung gusto niya man akong mapahamak, dapat ginawa niya na yon noon pa. Ang nakapamewang pangturan ng kapatid. Ngunit hindi pa rin siya kumbinsido. Maraming traidor sa panahon ngayon. May damit ka bang panlalaki? Tanong niya sa kapatid. Para saan?
Maang natanong ng kapatid. May gagawin lang ako. Aniya at kailangan niyang makasiguro. Tumiim ang tingin sa kanya ng kapatid na tila nagbabanta. Susundan ko lang sa Samuel. I wanna make sure na safe ka nga sa pader niya. Bumuntong hininga ang kapatid saka lumapit sa closet nito. Ibibigay ang isang maong pants at isang checkered long sleeve. Jacket meron ka? Aniya pa upang may tago ang kasarinlan. Ate, seryoso ka talaga? Di makapaniwalang turan pa ni Michelle. Yes. Pasasaan ba kung bakit ako naging agent kung hindi ko kayang alamin ang lahat? Aniya at saka sinuot lahat. Kailangan niyang masundan si Samuel. Mabilis sa naging galaw niya. Buti na lamang at nasa malapit ang kasamahang si Taka. Naroon din kasi sa village na yon ang bahay ng ama-amahan nitong si Norman Sevilla, kaya agad na nakakuha ng sasakyang magagamit. Malapit na si Samuel sa restaurant na usapan nila ni Gretel nang mapansin niya ang sasakyang kanina pa'y nakabuntot sa kanya. Lalo siyang kinutuba nung tila hindi nag-iisa ang sasakyang bumubuntot sa kanya. Naging alerto siya lalo na tila ilang araw na niyang napapansin may umaali-aligid sa kanyang bahay. Na makarating sa parking area, mabilis na tinungo ang restaurant. Buti na lamang naroon na si Gretel. Matatamis ang ngiti nitong sinalubong siya. Hi, looking good. Anito sa kanya. You look great as ever. Ang sagot naman dito na kinatawa ng babae. Thanks for making my night happy. Anito. Napakaganda ni Gretel sa suot nitong dress. Bumagay sa magandang hubog ng katawan nito at tumingkad ang kaputian nito. Baka naman matunaw ako sa klase ng titig mo. Matamis na sambit ni Gretel. Natawa na lamang si Samuel sa narinig. Napansin pala ng babae ang pagtitig niya rito. What do you want to eat? Agad na tanong nito. Ikaw. Ang natatawang tugon ni Gretel. Tumawang muli si Samuel. Ako? Ulit nito sa sinabi ng babae. He knows Gretel is flirting with him. Di niya alam na kahit papaano tinatablan din siya. Sino ba naman ang aayaw kung kasing ganda at sexy nito? Yes, ikaw. Sensual pang ulit muli ng babae. Wow! Pag ako hindi ka mabubusog. Ani ang pagpatol sa pakikipagharutan ng babaeng kadate. Hindi katawan mo pa nga lang, ulam na. Ang tawang wika nito na kinatawan niya na rin. Sa di kalayuan naroon na piling pumesto ni Sandy. Ngunit habang naroon at nakatanaw sa dalawa, tila hindi nagugustuhan ang nakikita. Todo tawa sa Samuel. Yung tawa na hindi niya malimit makita. At tila may mahikatong Gretel na nagagawa yun ng walang ka-effort-effort. Umahon ng pagkadisgusto sa nakikitang tanawin. Lalo pa nga't nagbubulungan pang dalawa. Hindi niya alam kung bakit siya naiinis sa nakikitang pagiging sweet ng dalawa. Hanggang sa nasumpungan ng sariling tila nagsiselos nga siya sa pagiging sweet ng dalawa. No, hindi maaari to. Aniya sa sumisingit na ideya sa kanyang isipan na maaaring nagkakagusto na siya sa lalaki. Ngunit habang tumatagal siyang nakatanaw sa mga to, hindi niya may kakaila. Nagsiselos nga siya. Nalapat naging sweet na nga ang mga to sa isa't isa. Napapahawak na rin kasi ang babae sa braso ni Samuel, dahilan upang maghimagsik ang kalooban niya. 30 minutos na siyang nakatunghay sa dalawang tinatanaw nang mapansin ang di pang karaniwang galaw ng tatlong lalaki na nakapwesto di kalayuan kay Samuel. Mas lalo siyang napainat ng muka sa aksidenteng pagkakahawi ng isa sa suot na jacket. Shit, may baril! Aniya sa isipan. Muli binalik ang tingin kay Samuel na nooy nakangiti pa rin sa babaeng kasama habang nag-o-order mga to ng pagkain. Minanmanan kung may kasama pa ang tatlong kalalakihan, ngunit nang masigurong wala na, agad siyang nag-isip kung paano aalertohin si Samuel. Bakit ko pa ba siya tutulungan? Di ba hindi mo nga siya mapagkatiwalaan? Sumbat ng isang bahagi ng isipan niya. Wala namang pinapakitang masama ang tao. Ang bait kaya niya at utang mo sa kanyang buhay ng kapatid mo. Sumbat naman ang konsensya niya. Tumingin siya sa gwapong mukha ni Samuel. Doon kumislot ang puso niya. Hawak ang cellphone nagtatalong isipan kung tatawagan ba o iti-text ito na makitang inangat ito ang cellphone at tila may mensaheng binasa. Kasunod nun ay ang pasimple nitong paglibot ng tingin sa lugar hanggang makita ang kinaroroonan ng tatlong lalaki. Hindi pa rin natapos dahil pumasada rin ang tingin sa kinaroroonan niya. Agad siyang nakakubli.
Pasimple niyang inayos ang sintas ng kanyang sneaker nang makitang kinausap nito ang babaeng kasama. Di na itago ng babae ang pagkadismaya, kaya nabatid niyang aalis na ito. Pasimple itong tumayo upang tungoy ng CR, ngunit alerto siya na makita na patalilis to ng alis ay mabilis niyang sinundan ito. Pagkalabas niya, wala na ito roon. Palingalinga siya ngunit wala siyang makita. Sakto, palabas na rin ang tatlong lalaki na tila nakatunog na rin. Mabilis ang galaw na sinuong ang kadiliman upang makapagtago sa tatlong lalaki. Agad siyang nakakubli. Punyeta! Natakasan tayo ni Del Monte. Hanapin ninyo dahil alam kong nasa paligid lang at nasa kanya isang anak ni Montemayor. Utos ng mga ito. Mabilis na naging galaw ni Samuel upang takasan ng mga lalaking nagmamatsyag. Buti na lang nakatimbre agad ang kaibigang may-ari ng restaurant. Talagang gumagapang muli ang sindikato. Ayon sa pag-uusap nila ng kaibigang si Onofre, mukhang nagbalik na sa sirkulasyon ang lider ng sindikato. Batid niya hindi titigil ang mga to hanggat hindi napapatay ang magkapatid na Montemayor. Nasa kamay kasi ng mga ito ang malaking pera ng grupo na nasa pangalan ng yumaong ama ng mga ito. Mabilis siyang nagkuble na makitang may lalaking papalabas ng pinanggalingan. Lumingaling nga ito at tila ba may hinahanap. Maya-maya ay maalerto ito sa papalabas sa tatlong kalalakihan. Mabilis tong nagtago. Naguluhan siya sa nakikita. Sino ang unang lalaki naghahanap sa kanya? At sino ang grupo ng lalaking naghahanap din sa kanya? Hindi niya kayang tatlo. Kaya't ang isang lalaki ang kanyang tinungo, ngunit sa hindi inaasahan may naapakan siyang maingay. Kaya't naalerto ang tatlo dahilan para makipaghabulan sa kanya. Mabilis niyang hinawakan ang dala niyang baril. Naalerto si Sandy na makitang naalerto ang tatlong lalaki at papasugod na sa parte kung saan nakarinig ng ingay. Batid niyang si Samuel iyon. Maya-maya ay magkakasunod na putok ang narinig. Pucha! Aniya. Kinabahan siya at baka mamatay si Samuel. Mabilis ang takbo, nakita pa, nakikipagpalitan si Samuel ng putok. Kaya, minabuting salubungin to sa likuran ng building na pinagkukublian ito. Batid niyang doon tutungo ito. Peste? Gigil na tura ni Samuel na makitang iisang bala na lang ang natitira sa kanya. Binilasan na lang ang takbo pakubli sa likuran ng gusaling iyon nang mamataan ang isang lalaki. Papalapit to sa kanya kahit mabilis na pinaputukan. Nabigla si Sandy nang biglang itutok sa kanya ni Samuel ang hawak nitong revolver. Di na siya nakapagsalita nang mamanhid ang braso niya. Agad siyang napasandig sa pader sa tindi ng kirot ng braso. Mabilis niya yung binalutan ng pinilas na parte ng long sleeve para maampat ang pagdurugo. Maya-maya nakarinig siya ng mga yabag papalapit, kaya mabilis na siyang umiskapo bago pa siya maubusan ng dugo. Buti na nga lang at daplis lamang iyon. Bago niya nilisan ng lugar, sinigurado muna niyang ligtas si Samuel. Kaya na makitang nakarating na to sa kinapaparadahan ng sasakyan nito at mabilis na pinarurot iyon ay tumalilis na rin siya patungo sa kanyang sasakyan. Papasakay na siya nang marinig ang sirena ng police patrol sa lugar. Humahapdi na ang kanyang braso habang nagmamaneho. Puro dugo ang damit at pantalong suot kaya't hindi siya maaaring umuwi sa apartment nila ng kaibigang si Vian. Mabuti na yung hindi ito madamay at hindi nito malaman kung ano nga ba ang trabaho niya. Hindi kasi nito alam ang pagiging agent niya. Alam niya ang kwento ng buhay niya pero sa pagpasok sa grupo ni Black Dragon, hindi nito alam. Wala siyang maisip na pupuntahan. Si Taka nasa pangalaga ni Norman. Si Heidi nasa mission din kay Villarica at stay-in doon. Si Alexis naman nasa honeymoon stage pa sila ni Greg. Si Winona? Napaisip siya ng malalim sa huli. Oo, lagi nila tong kasama at masiyahin ito. Pero parang masyadong malihim. Ngayon niya lang napagtanto maliban sa itong unang napas sa kamay ni Black Dragon, wala na silang alam. Hanggang sa naalala niya si Daisy. Kung titingnan niya ang mukha ng dalawa, may pagkakangawis. Hindi lang halata dahil sa gupit lalaki ni Winona. Pero nang humaba ng buhok nito, napansin na. Kaya lang namatay naman si Daisy sa kanilang kauna-unahang sagupaan. Si Angelique na lang. Aniya at saka mabilis na nag-U-turn patungo sa kinaroroonan ng apartment ni Angelique. Alam niya mag-isa lang ito doon dahil minsan na siyang naisama nito. Pagkarating sa lugar nito, kapansin-pansin ang isang matayag na gusali na siyang pinakamataas sa lugar na yon. Pinarada ang sasakyan sa isang malawak na parking lot sa di kalayuan.
Wala kasing space sa bahay sa harap ni Angelique dahil alam niyang pagdating nito, doon ay paparada ang sasakyan nito. Tila nga nanghihina na ang kaliwang braso niya kaya mabilis tinungo ang bahay ng kasamahan. Kumatok siya, ngunit tila walang tao kaya't pinihit niyang seradura. Nakalock yon kaya't naghanap siya ng hairpin o anumang magagamit para buksan ngunit wala siyang makagilap. Buisit! Aniya nang wala siyang mahanap. Kumikirot na talaga ang braso kaya't umikot siya at laking tuwa niya nang bumukas ang pinto sa parteng likod. Agad siyang pumasok at sa kusina agad siya naghanap ng panlinis sa shot wand niya. Buti na lang daplis lamang yon. Hawak niyang alcohol, betadine at bulak tsaka pumunta sa sala. Nakaupo na siya at unti-unti dinadampian ng bulak na may alcohol ang sugat nang makakita ng dalawang anino sa may bungad. Agad siyang naalerto. Mabilis ang galaw na nakapagtago sa likod ng sofa. Halos mapadaing pa siya na madaganan ang sugat sa labis na taranta. Batid niya hindi si Angelique to dahil tiyak kanina pa to pumasok. Bakit ba tila nagmamanman pa sa labas? Kung si Angelique yon, sinong kasama nito? Alam niya wala naman tong boyfriend. Nang maulinigan ang nag-uusap, napangiti siya. Si Angelique ang isa, si Onofre ang ikalawa. Nang matiyak ng kasamahan niya iyon, tumayo na siya mula sa pinagkukublian at naglakad, nang tilang dalawang nasa labas naman ang naalerto. Napatigil siya at nakatayo lamang. Hinihintay ang pagbukas ng pintuan ngunit lamang minuto nang nakakalipas, di pa rin yon bumubukas. Kaya't siya na magbubukas ngunit bago pa man siya makarating, may pintuan ay bumukas iyon saka may malakas na darag ni Angelique, dahilan para mapasalampak siya sa sahig. Mabilis siya nitong nilukuban at nakaamba na ang kamao nang mapasigaw siya. Aray! Ouch! Angelique, si Sandy to! Bulalas niya bago pa man siya nito mabangasan sa mukha. Nanlalaki ang mata nito na makilala siya, tsaka siya mabilis na inalalayan. Ano nangyari sa'yo? Anito at saka bumaling ng tingin kay Onofre na nakamata sa kanilang dalawa. Tumayo ito at kinausap. Tipong pinapauwi na to ng kasamahan. Lumapit pa sa kanya si Onofre. Gunshot to ah. Maang nito. Wala yan. May bank robbery sa kinaroroonan kong bangko kanina. Aniya at saka tumingin kay Angelique na agad na hinuha ang kanyang nais. Kaya agad siya nitong pinauwi ang lalaki. Na makaalis si Onofre, agad siya nitong dinaluhan. Bakit may sugat ka? Yung totoo. Nabaril ako ni Samuel. Aniya at saka muling dinikit-tikit ang bulak na may alcohol. What? Ha? Bakit ka binaril? Gilalas nito. Wait, paano ka nakapasok sa bahay ko? Alito na may pagtataka. Tumawa siya. Parang di mo ako kasamahan na. Di ba napag-aralan natin yan? Anyways, bukas ang backdoor mo. At kung paano ko nabaril ni Samuel dahil napagkamaran akong kaaway. Paliwanag pa niya. Nakitang umiling-iling na lamang ito. Nang maayos na malinis ang sugat, maayos itong nilagyan ng gasa. Tsaka naupong pasandal sa upuan gaya ng gawa ni Angelique. Mukhang pagod din to. Nasa ganong ayos siya na maalala ang lahat-lahat. Mula sa pagkakabaril ng magulang niya, sa paghihirap na naranasan niya, sa pagpaplano para makapaghiganti, hanggang sa makilala si Samuel. Makasama ito at sa hindi inaasang pagtatagpo nila ng kapatid na inakalang patay na. Lalo na ang pagsambulat ng katotohanang hindi away sa negosyong kinamatay ng magulang, kung hindi dahil sa droga. Napaluha siya sa sandaling iyon. Lalo pa nga't sa panahong kasama si Samuel, nagawa niyang supirin ng damdamin para dito dahil sa galit. Di na niya maitatangging gusto niya ito. May mga gabing di siya nakakatulog dahil ini-imagine niyang sana isang araw, makasama to hindi bilang isang empleyado, kundi isang babaeng minamahal. Parang di ko na kaya, aniya. Agad siyang tinitigan ni Angelique sa mukha at nabaka sa kanyang mukha ang labis na kalungkutan. Hanggang sa tila unti-unti nag-ulap ang kanyang mga mata. Nabatid na niyo ang bigat ng dinadala? Niyakap siya nito kaya hindi na niya napigilang mapahagulhol dito. Bakit ganito? Bakit ako iibig sa taong alam kong pumatay sa buong pamilya ko? Hagulhol niya. Agad siya nitong niyakap at saka hinagod ang likod niya. Matapos masabi yon agad na alalang kapatid. Hindi pa rin maalis sa isipan na maaaring ito pa rin ang utak sa lahat, lalo na't narinig mismo ang pangalan nito galing sa lalaking mismong bumaril sa magulang. Kumain na muna tayo at magpahinga.
Ani Angelic at saka nagtungo sa kusina nito upang maghanda na makakain nila na mapansin ang kinakalikot nitong laptop. Napangiti siya at saka simpleng tumingin sa kasamahan. Kahit papano napangiti siya sa tinudyo nito. Sa laptop kasi nakabalandrang hubad na katawan ni Onofre na tira na sa isang men's photoshoot. Na mapansin nyo ng kaibigan isang nakipag-agawan pa ito. Abala na sila sa pagkain ng inihanda nitong pagkain nang biglang may kumalabog sa bubungan ng bahay na kinaroroonan dahilan upang maalerto silang dalawa. Kalabog yon at tila may nahulog na mabigat na bagay. Agad nilang inalam iyon hanggang sa makita nila tao ang sanhi ng kalabog. Sa itsura nito, tila tinorture ito kahit matapos silang maisaayos ito ay itinakbo sa ospital. Pagkarating ni Samuel sa bahay na tinutuloyan ni Mitch, agad niyang tinawagan si Gretel. As usual, galit to dahil sa biglang pangiiwan niya. Ngunit nang ipaliwanag ito ang sitwasyon, naiintindihan naman ito. Nang matapat siya sa pintuan ni Mitch, napatigil siya. Nagtatalong isipan kung kakatukin ba to o hindi. Ngunit nanaig ang kagustuhang sana makita doon si Sandy. Tatlong mahinang katok ang ginawa bago nakarinig ng kaluskos, tsaka yabag papalapit. Pupungas-pungas si Mitch na humarap sa kanya. Kuya, inaantok na wika. Sinilip siya sa pinto ngunit walang makitang anino ni Sandy roon. Nasaan ang ate mo? Tanong dito. Doon tila nagising ito at di makapagsalita. Alam niya may inililihim ito. Ganon to kapag naglilihim. Tell me, ani niya. Pag ganon na ang timbre ng boses niya, alam na ng kausap na alam niyang nagsisinungaling ito. Kasi kuya, anitong napapakamot pa ng ulo. Kapag di ko sinabi, puputulin ko ang credit card mo. Banta nito. Alam niyang gasgas na yon pero effective pa rin naman. Kuya naman eh. Maktol pa nito. Ano? Nababagot niyang saad. Susundan ka niya kuya, ani niya. What? Gilala si Samuel. Oo kuya kasi hindi raw siya naniniwala sa mga sinabi mo at narinig ka raw niyang may kausap sa telepono. Ano nga ba yon? Anito at saka nag-isip. Oo, sabi mo raw sa kausap mo kulang ang milyon sa 2 tao. Imporma nito. Halos malamuko si Samuel ang mukha dahil ang narinig na yun ni Sandy business deal niya sa 2 technician na dadalhin nila sa Europa upang pag-aralan ng electric car na po pwede nilang ma-acquire. What? Yun kuya, kaya iniram niyang damit pang lalaki na costume ko last Halloween, parte na dinaluhan natin. Ani pa ni Mitch hanggang sa maalala. Ang unang lumabas sa restaurant na pinanggalingan. Mukhang di niya na kailangan hulaan kung sino ito. Halos mapamura siya na maalalang ito ang muntik na niyang tamaan kanina. Bakit kuya, may nangyari ba? Untag ni Mitch sa kanya. Hindi niya sure kung tinamaan niya ito o hindi. Do you have her number? Can you call her? Ang utos nito. May nangyari ba? Giit na tanong nito. Ngunit imbes sagutin, sinabi na lang niyang tanungin niyang kapatid nito kung ayos lang ba. May pagdududang tingin sa kanya si Mitch, tsaka tinawagan ng kapatid nito. Hello ate, nasan ka? Diretsang tanong nito. Ha? Ospital? Gilalalas nitong wika dahilan para maalalang baka napuruhan ito. Ngunit maya-may okay naman na ang reaksyon ni Mitch. Sumenyas pa siya na alamin nito kung saang ospital ito nararoon. Saang ospital? Tanong nito na nakuha naman ang nais niyang gawin. Okay ate, mag-ingat ka dyan. Pupuntahan kita. Putol na wika ni Mitch na nahihinuha niyang ayaw ito ni Sandy. Ang ideyang pupuntahan to sa ospital. Okay, basta okay ka lang ha? Matapos ito'y nagpaalam na siya, saka naman humarap sa kanya. Ano ba talagang nangyari kuya? Pangulit nito. Nagkaroon kasi ng engkwentro. Akala ko kalaban kaya nabaril ko siya. Di mapigi ng wika. Ha? Gilalas na naman ito. Ano? Kamusta raw siya? Malalabang tama niya? Sunod-sunod na tanong dito. Alalang-alala siya na makitang nakatitig lang si Mitch sa kanya. Nang maya-maya ay sumilay ang pilang ngiti nito. Naku, kuya, kasalanan mo kung bakit nasa ospital siya. Anito. Mas lalo pa siyang nag-alala. Bakit? Masama bang lagay niya? Ano? Turan ang hugwalpak sa tawa si Mitch. Doon niya napagtantong pinaglololoko siya nito. Oy, si kuya, concern? Ang natatawang boss ka ni Mitch sa kanya.
Though natigilan siya at di siya nagtanong, ngunit di niya talaga mapigilang hindi alamin kung saang ospital ito naroon, lalo pa nga't siyang dahilan kung ba't ito naroon. Saang ospital daw ba siya naroon? Seryoso ng tanong kay Mitch. Batid nito kapag ganon ang kanyang tinig, seryoso na siya. Kaya hindi na rin to nagpaligoy-ligoy pa at sinabi kung saang ospital naroon ang kapatid. Mabilis tinungo ang naturang ospital, ngunit napakahigpit. Lalo na nga't wala raw silang Sandy Montemayor na pasyente. Gusto niyang mainis dahil mukhang ginug-good time lang siya ni Sandy o kaya ni Mitch. Wala siya nagawa kundi umuwi na lamang. Total, sinabi naman ito na okay lang daw ito. Kinabukasan, di malaman ni Sandy kung papasok ba sa trabaho o hindi. Kumikurot pa ang sugat sa braso niya pero kaya naman takpan ng suot na long sleeve. Nalaman kasi niya kay Mitch na tinanong daw ito ng lalaki at di na nagawang magkaila pa. Hey, Sandy! Ang tawag sa kanya sa di kalayuan. Miel! Aniya na makita ko sinong tumatawag sa kanya. Long time no see Kamusta? Ang masayang bati nito. I'm good. Ikaw? Masayang bati sa lalaki patungo sa elevator. Napansin niya ang bagong look ng lalaki. Mukhang gumagwapo ka ngayon Punarito. Tumawa to at saka sila naglakad patungo sa elevator. Ikaw din naman? Ganting puri nito. Gumagwapo rin ba ako? Nakangiting wika. Dahilan upang magtawanan sila. Ngunit kapwa sila natigilan ng bumukas ng elevator ay ang seryosong mukha ni Samuel ang nakita. Kapwa rin sila natulos at di nakahakbang papasok. Dahilan upang harangan ni Samuel ang papasarang elevator. Aren't you coming? Seryoso nitong tinig. Wala silang nagawa kundi ang pumasok doon. Jahe pa at silang tatlo lang talaga ang naroon. Nang marating ang palapag kung nasa ng opisina nila, pasimpleng tumingin siya kay Miel bilang pagpapaalam dito. Isang simpleng kamay naman ang binigay nito sa kanya nang maramdaman ang paghawak ni Samuel sa braso niya dahilan upang halos mapasigaw siya. Aray! Ouch! Daing niya sa braso. Nabigla si Samuel na agad na dinilohan si Sandy. Doon niya nakumpirmang nabaril niya nga ito. Napamaang siyang tumingin dito. Natakot si Sandy sa biglaang pagbangis ng mukha ni Samuel. Get inside! Boses nito na naunang pumasok sa loob ng opisina nito. Wala siya nagawa kundi pumasok doon. Nang makapasok ng laki ang mata niya nang marinig ang sumunod na utos ng boss. Undress. Anito. Ha? Bulalas niya na halos mapanganga. I said, hubarin mo ang long sleeve mo. Turan na walang emosyon. Alam niya namang may tube ito sa loob kaya't batid niyang safe ito. Naparunok si Sandy sa sinabi niyo ng lalaki. Yes, may suot siyang tube pero dibdib niya lang ang natatakpan noon. Kung sakali malalantad dito ang punong dibdib at pusod niya. Na makitang di tumatamala si Sandy ay muli siyang nagwika. Huhubarin mo ba o ako na maghuhubad? Banta rito at saka lamang nakitang tumalima ito. Nang bumukas ang harap ng suot na long sleeve napatigil si Samuel. Wala naman siyang intensyon na busuhan to. Di kasi kayang italilis ng manggas ang suot nito para magamot iyon. Bago pa siya mag-init sa nakikitang tanawin, tinungo niyang isang cabinet at kinuha raw ng isang medicine box. Umupo ka. Walang emosyong saad dito upang maupo sa upuan nito. Usog ka konti. Utos pa upang magkasya siya sa harapan nito. Napapalunok na si Sandy na nakaupo sa mesa niya si Samuel paharap sa kanya. Tumukwang to upang gamutin ang braso niya. Patindi ng patindi ang kabog ng dibdib, lalo na't kitang-kita ang gwapo nitong mukha. Halos magtapat na ang mukha nila. Pinapahid na nito ng bulak na may alcohol ang sugat. Tila naman head ng buong katawan nang titigan siya nito. Di na magawang pigilan pa ni Samuel. Tila nakakapaso ang mga malalagkit na titig sa kanya ni Sandy, kaya't sinalubong niya iyon. Nasa ganon sila nang biglang bumukas ang pintuan at niluwa sa Jessica. What the hell is happening here? Gilala sa sambit nito na halos mag-echo sa loob ng 4 na sulok ng opisina sa lakas noon. Dahil na rin siguro sa kabiglaanan nilang dalawa ni Samuel, napadain nito ang bulak sa brasong sariwa pang sugat. Aray, aray! Aniya. Oops, sorry. Agad na hingi nito. What the hell are you doing here? Dumagondong ding sagot ni Samuel kay Jessica, sabay alis sa harapan niya. Isn't it obvious? Nilalandi ka ng babaeng yan. Duro nito kay Sandy. Nilalandi? Hanip makabintang nito
Angal ng isipan ni Sandy sa narinig. Shut up, Jessica. You don't know anything. Malakas sa saan ni Samuel. Good morning, Sam. Putol na bungad na isang babae. Si Gretel. Nakatigil to sa may pintuan habang nagpapasanin-sanin ng mukha sa kanilang tatlo. Buti na lang naisara na ang kalahating botones ng suot na long sleeve. Nang makabate, lumapit to kay Samuel at bumeso. Saka matamis nang umiti kay Jessica. Oh, hi Jessica. Nice to see you here. Hi, Sandy. Bati rin ito nang lumingon sa kanya. What are you doing here? Ang pasitang turan ni Jessica kay Gretel na kinatuwa naman ng huli. Naman, Jessica. Don't tell me mainit pa rin ang ulo mo sa akin. Anito nang bumaling kay Samuel. Anyways, I'm just here to check on Samuel. I was so worried when you called me about what happened. Then you left me any words on our date? Thanks for the pleasant surprise. Pabulong pang wika, ngunit may kalakasan, dahilan para marinig pa rin nila. Nakita ni Sandy ang pagbalatay ng pait sa mukha ni Jessica. Tila mas lalo pang nanggigil sa bagong dating. Are you guys dating? Tila pagalit na tinig nito. Ngumisi si Gretel. Samantarang nagmamasid lang si Sandy. Tinitingnan niya ang reaksyon ni Samuel. Yes, di naman siguro masama kung Samuel starts seeing other women again. Total ako naman talaga ang girlfriend ni Samuel before your sister came into his life. Anito? Is this true, Samuel? Baling ni Jessica. Tuluyang nainis si Samuel sa pangbabakod sa kanya ni Jessica, kaya't siguro magagamit niya si Gretel upang tuluyang tumigil to sa kahibangan nito. Yes, I think she's the best girl to replace Janine's part in my life. Aniya. Natigagal si Sandy sa sinabi niya ni Samuel. Replace? Ulit sa utak. Ibig sabihin may plano si Samuel na pakasalan si Gretel. Nandisik ang mga mata ni Jessica sa sinabi niya ni Samuel. Habang tila nagsisi naman si Samuel sa sinabing iyon dahil sa sulok ng matay nakita. Tila nasaktan si Sandy sa sinabi niya. Bumalatay kasi ang pait sa mukha nito bago nagyoko. Did you hear that? Tila nanalong turan ni Gretel. Ramdam ni Sandy ang init ng titigan ni Gretel at Jessica. Nang bumukas ang pintuan at mukha naman ni Carlos ang napasok. Buti na lang tuloy niya nang naibotones ang suot. Natigilan to at katulad ni Gretel, nagpabaling-baling sa kanila ang tingin, sabay na nakakalokong ngiti sa labi. Did I disturb you guys? Anito na animo walang alam sa anumang nangyayari sa kanila. Agad nang lumapit to kay Samuel. Bro, you have an urgent meeting with Mr. Capistrano. He is in the conference right now. Walang gatol na wika sabay talikod pabalik sa pintuan. Ngunit bago pa to lumabas muling tumingin sa kanilang tatlong babae doon, saka muling ngumisi. Mabilis din sumunod sa Samuel. Gretel, thanks for visiting me but sorry if I couldn't accommodate you now. Jessica, go back to work. Utos sa dalawang babae. Sandy, yes sir, alertong sagot. Follow me. Anito at saka lumabas at sumunod kay Carlos sa conference room. Mabilis binitbit ang notebook niya at mabilis na sumunod sa boss. Pagkapasok ni Samuel sa conference room, walang Mr. Capistrano ang naroon. Where is he? Gagad na tanong sa assistant na si Carlos. Imbes sumagot, tumawa ito. I just saved you from the hot seat, dude. Anito sabay tawa pa ng mas malakas na siyang pasok naman ni Sandy. Tahimik ito at blankong mukha. Pagpasok ni Sandy ang malakas sa tawa ni Carlos ang narinig. Kapwa napalingon ang mga to sa kanya ngunit wala naman doon ang kliyenteng sinabi ni Carlos kanina. Hanggang marinig ang sinabi nitong wala talaga silang kliyente at sinave niya lang si Samuel sa nagiinit na sagupaan ni na Jessica at Gretel. Di pa rin nagbabago sa Jessica. Ani pa ng lalaki. Malala ng tama sa'yo bro. Nakakabahala. Tila may laman na wika nito. Maya-maya tumunog ang cellphone ni Samuel. Oh Mitch. Anito kaya't alam niyang ang kapatid ang nasa kabilang linya. Di niya dinig anong sinasabi nito. Nagawa mo bang pinapagawa ko? Tanong pa ng lalaki. Napaisip tuloy siya kung ano raw ang pinapagawa nito. Dahil wala naman tong nabanggit sa kanya ng umaga noong tinawagan niya ito. Nang mapatingin sa kanya si Samuel ay maaaring tinanong siya ng kapatid. Yeah, she's with me. Anito at sakay binaba ang tawag. Di tuloy siya nakapagsalita at tatanungin sana kung anong sinabi ng kapatid na marinig na magsalita si Carlos. Is that Michelle? Anito.
Kilala din pala nito ang kapatid niya? Stop it, Carlos, not Michelle, ani Samuel. Napakamot na lamang sa ulo si Carlos. Sabay tingin sa kanya, ngunit ang tingin na iyo'y nagtagal at bigla, tumiim ang tingin nito. May resemblance ka kay Mitch, anito, kung saan nagtinginan silang dalawa ni Samuel.